So paano ba tayo magiging fully disciplined person? Gaya nga ng aking nabanggit kanina 'no, na ang mga highly successful people ay highly disciplined, people din. Una is, kailangan mong malaman kung ano yung importante 'no. You should know what is important. Ah, kung mapapansin mo 'no, halimbawa sa, base sa experience na lang din natin talaga 'no, bakit ba halimbawa let's say merong mga important events ang isang like, real estate team, bakit yung iba hindi uma-attend 'no? O bakit kapag may mga activities na important for the real estate team, hindi nag-a-attend yung iba 'no? So maybe meron silang, pinagkakabalahan na tingin nila mas importante or maybe hindi talaga importante sa kanila yung pagre-real estate. Gano'n naman ang isang bagay 'no, gaya nga ng aking nai-post kanina na quotes 'no, we don't have time for everything, but we always have time for the most important thing in our life. So kung titignan mo minsan ang motivation natin, nanggagaling lang talaga yan kung tinitignan ba natin yung isang bagay na importante yun sa atin. Otherwise, kung hindi naman yan importante, hindi mo talaga yan paglalaanan ng iyong panahon at oras. At ganoon ko rin tinitignan, no? Pagka halimbawa, meron kami mga gathering, meron kami mga events, at halimbawa, yung aming partner agents ay hindi nag-attend doon at wala rin siyang sinabi na hindi siya attend, ang assumption ko doon is hindi mahalaga sa kanya yung bagay na yon, no? Kaya sa mga nagtatagumpay na tao, of course, syempre kung halimbawa ikaw ay isang ahente, ano, sa case natin sa real estate, bilang isang real estate agent, eh paano ka naman magtatagumpay kung hindi mo ito kino-consider bilang isang important, no? Maybe sa mentality or maybe sa perspective in a way na puwedeng tinitignan mo lang ito bilang isang sideline o tinitignan mo lang ito bilang isang part-time. Hindi naman siya gaano kahalaga sa'yo, 'di ba? Pero unless and until na makita mo talaga 'to na, okay, big money pala talaga dito. Ah, kung ang dami mong naging performance, ang dami mong naging benta, tapos siyempre ang dami mong naging komisyon, ang dami mong naging pera, magshi-shift actually yung perspective mo dun kasi nakikita mo na siya ngayon kung gaano siya kaimportante 'no. Ah, kumbaga ang ano nga natin dito, do you know what's important to you? If you haven't thought it through and written it out, it's very likely that any lack of self-discipline you're expecting is coming from that, no? Kung halimbawa talaga hindi mo nakikita na importante yung isang bagay. The single greatest way to increase your discipline capacity is to know what's important and have that as touchstone for your life. So kailangan mo talagang makita, no, na malaman na importante talaga yung ginagawa mong bagay. Minsan may sinasabi ko, no, like parang sarcastic, no. Halimbawa, kung let's say papupuntahin kita sa Mindanao, no, halimbawa doon ang event natin at ang a-attend bibigyan ng 1,000,000 kada isang a-attend. A-attend ka ba? 'Di ba yung tanong na yun, a-attend ka ba kung bibigyan ka ng 1,000,000 pag pumunta ka doon sa event na yun? I guarantee, no, lahat siguro ng schedule mo ika-cancel mo for that kasi may 1,000,000. Because that is important to you, no? Pero kung halimbawa, gathering lang or what, hindi mo nakikita yung value, hindi siya importante or masyadong importante sa'yo, hindi ka attend doon. Pero gaya nga ng sabi ko, pag tinignan mo yung value, ako kasi tinitignan ko lagi na gano'n eh. Kapag meron ako attendan na event, ano ba yung value nito sa akin? Gaano ba 'to kaimportante? Baka may ma-miss out ako na information na puwedeng ito yung maging key o strategy na puwede akong kumita ng mas malaki, 'di ba? Or puwedeng magpalago ng aming benta. So hindi ko dapat i-miss out 'yun, yung gano'ng opportunity, no? So gano'n po dapat natin tinitignan yung importance ng isang bagay, no? At isa 'yan sa traits ng isang fully disciplined person, yung malaman mo kung ano ba talaga yung importante sa'yo. Kasi 'pag importante sa'yo, tiyak 'yan paglalaanan mo ng panahon. Okay, pangalawa, get rid of excuses. Get rid of excuses. Ah, Sino ba ang nagtagumpay na marami siyang excuses sa buhay, 'no? Halimbawa, sir kasi hindi ako makakaano diyan kasi sobrang busy ko, eh. Sir kasi
ang dami ko kasing pinagkakaabalahan, sir, kasi may mga pinagdadaanan pa ako, 'no? So, yun ang mga excuses natin sa buhay, 'no? Sabi nga dito, if discipline is the highway that take us where we want to go in life, then excuses are exits of that highway, no? So, and believe me, there are a lots of exits. So, kung discipline ang highway, no, na magdadala sa atin sa ating tagumpay, eh yung mga excuses, eh yan ang exit naman, no, para sa ating tagumpay. Ano ba yung mga sample natin na excuses, no? Sample natin siguro, magsisimula na ako, sir, after na lang ng Christmas. Pwedeng ganun, after New Year, no? Ayoko kasing gawin ito alone, 'di ba? Gawin ko na lang 'to, sir, kapag meron na akong energy, kapag wala na akong problema, 'di ba? Gagawin ko na 'to, sir, kapagka hindi na ako busy. Kapag ano lang, sir, kapagka nag-retire na ako o kapag nag-resign na ako, saka ko gagawin. Eh, hindi ako masyadong experience. Natatakot kasi ako, sir. Masyado na akong may edad. So, yun yung mga excuses natin na talagang pumipigil sa atin. Kasi because of that excuses, eh, pumipigil sa'yo yan para mag-take action. 'Di ba? Instead na halimbawa, ikaw ay a man of action na pumunta ka sa mga, let's say sa amin, sa real estate, pumunta ka sa mga project, or maybe sa ibang industry, no? Eh, nag-excuse ka sa sarili mo, at tinatamad kasi ako ngayong araw, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko, or, 'di ba? So, excuses talaga will kill our chances of success, no? Kaya we need to get rid of our excuses kung gusto talaga nating magtagumpay, no? At kasama yan sa pagiging fully disciplined person. Number 3, take action before you feel like it. Sino ba sa atin ang nagte-take action na kahit hindi mo feel na magtrabaho? Sino ba sa atin ang nagte-take action or ginagawa yung mga bagay na kailangan niyang gawin kung siya ay medyo may mga pinagdadaanan, o maybe kung napapagod siya? I remember a sharing, no, sa isang kay Cristiano Ronaldo, no, yung superstar sa football, no. Ang mga successful people at hindi successful people ay pare-pareho lang din naman yan, no? Kumbaga, tayo, may intention tayo na gawin yung mga bagay na dapat natin gawin. Halimbawa, ang sabi niya, lahat naman nagji-gym, no? Nagji-gym. Halimbawa nagji-gym sila para sa kanilang body as an athlete, no? Pero ang kaibahan ng highly successful people doon sa hindi masyadong nag-succeed ay yung panahon na hindi mo feel na mag-gym ka, yung panahon na hindi mo feel na mag-take action, 'di ba? Nagte-take action ka pa din. Yun ang kaibahan. Yung panahon na parang feeling mo tinatamad ka, yung panahon na parang feeling mo sa sarili mo hindi mo wala kang energy to do it, but you do it anyway. So yun ang nagse-separate ng highly successful people sa hindi successful people. So wag mong hintayin na maging okay ang iyong feeling bago mo gawin yung isang bagay. Sabi nga dito, the message we hear over and over is that we should do what we feel like doing, no? But what if we don't feel like doing something? Should we wait for inspiration kung hindi natin feel na gawin yon? Every person has a weak area that is especially hard to discipline. So how can you make yourself take action before you feel like it? So paano ka ba take action? Paano ka ba halimbawa pupunta sa gym? Paano ka gigising ng maaga? Paano ka madidisiplina yung sarili mo magbasa ng libro? No? Kung hindi mo feel. So meron tayong three keys, no? Number 1, think about the consequences of not acting. Kung hindi ko gagawin ito, ano bang mangyayari? Kung hindi ako magbibigay ng 100% energy ko halimbawa dito sa commitment ko. Halimbawa sa scenario ko na lang, no, na halimbawa sa real estate. Let's say bago ako, nag-full-time ako, nag-resign ako sa trabaho ko. Kung hindi ko gagawin yung mga dapat kong gawin, anong consequences nito? Matatagalan yung growth ko, matatagalan yung learning curve ko, matatagalan akong magkaroon ng benta, mag-i-struggle financially, 'di ba? So titignan mo yung consequences. At kung yung consequences na yon
talagang it cannot, it affects your life financially, yun ang magiging ano mo, magiging barometer mo para gawin yung bagay kahit hindi mo feel na gawin, di ba? So tignan mo yung consequences. Pangalawa, focus on doing the right thing just for today. Minsan sa sobrang dami nating inaalala, na sobrang dami nating kailangang gawin, na naka-clutter ka, no? Na tingin mo sobrang na-overwhelm ka, mag-focus ka muna kung ano yung kailangan mong gawin sa araw na ito. No? Just live in the moment. Just live in the moment para hindi ka ma-overwhelm, no? Number 3, make yourself accountable to someone else in your weak area. So halimbawa, magkaroon ka ng buddy or partner o yung mentor mo, no, na maging accountable ka at i-check niya yung iyong performance. So importante 'yon, no? So yan yung key para tayo ay mag-take action kahit hindi natin feel na gawin yung mga bagay na kailangan nating gawin. Number 4, don't let distractions distract you. Don't let distractions distract you. Ilan ba sa atin kapag let's say merong tumawag sa iyo na kaibigan, no? Parang mayroon lang kayong pupuntahan, no? Tapos syempre nag-agree ka. Hindi naman yun productive, like for example, ano lang, gagala lang kayo, magbabar kayo or what, di ba? So, isa yun sa mga distractions. Or maybe wag na tayong lumayo, no? Maybe sa social media, no? Nag-set ka ng time mo, gagawa ka ng mag-e-edit ka ng photo, mag-e-edit ka ng videos, gagawin mo yung mga to-do list mo, no? Gagawa ka ng presentation mo o kung ano man yung kailangan mong gawin for that day. Pero nagba-browse ka, no? Chinek mo yung yung profile ng friend mo, chinek mo yung profile ng mga artista, chinek mo yung iba-ibang profile. Hindi mo namamalayan, naubos na yung oras mo. No, na-distract ka na sa mga bagay-bagay. O maybe nanood ka lang ng isang clip, okay, nagustuhan mo, sinunod mo yung ibang clip, no? Finalo mo na yung nanood ka na ng series, na-distract ka, no? Pero sabi dito, successful men and women are those who work almost all the time on high value tasks. On high value tasks. Unsuccessful men and women are those who waste their time by wasting their minutes and hours of each day on low value activities. Napansin niyo kung maging aware kayo sa inyong mga ginagawa sa araw-araw, no? Kung dino-document niyo, sinusulat niyo ang ginagawa niyo araw-araw, no? Ako nililista ko talaga yung mga ginagawa ko and meron akong pattern, no, na ito yung mga important things na ginagawa ko na priority ko, no, para hindi ako masyadong ma-distract. Pero majority of us, wala namang to-do list, wala namang written na mga priorities in life. So come what may, no, kung ano na lang yung maisip mong gawin, yun ang gagawin mo. And majority of the time, ayaw nating gawin yung pinaka-priority natin kasi yun ang medyo mas magre-require ng mas matinding effort, medyo mas mabigat na gawin, di ba? It takes a lot of hard work, yung mga most important thing, no? At ang ginagawa natin usually, yung mga hindi naman high value task, yun ang inuuna natin. Unahin ko muna to kasi mas okay tong gawin. Until such time na ang mga nagawa mo yung mga low value activities at hindi mo nagawa yung mga high value activities. Ang kailangan natin mag-focus tayo sa high value activities. I remember a sharing, no, dun sa nabasa kong libro. Kailangan ito daw yung crowding out principle, no, yung paglalagay mo ng high value task. Kasi sabi dito, if you spend all your time on highly productive tasks, by the end of the day, you will have crowded out all the unproductive activities that might have distracted you from your real work. So kung inuna mo yung mga high value activities, no, parang minsan feeling mo ako pag inuna ko yung mga priorities ko, no, like for example, hapon pa lang tapos ko na yung mga yun, no. So ibig sabihin parang ano na ako, parang contented na ako doon na natapos ko na yung mga high value tasks. Pero kapag ang ginawa mo daw, if you spend your time on low value activities, those low value activities will crowd out the time that you need to complete the task that can make all the difference in your life. No, halimbawa inuna mo
Kaya ako halimbawa ang priority ko is magbasa na ng libro, no? Let's say like kahit 10 minutes lang or 15 minutes lang of my time, no? So, nagagawa ko siya kung inuuna ko siya. Pero kung halimbawa ginawa ko na yung ibang activities ko, mag-check ako ng messages, mag-check ako ng ibang mga ano diyan, may mga comments diyan or what, o mga from our agents or mga ibang tasks, no? Minsan umaabot ako ng gabi na, ay naku, nakalimutan ko yung most important thing na kailangan kong gawin, no? At kung ganun ang routine, no? Of course, syempre daily, weekly, na iskipan mo talaga yung mga most important thing of your life. And ako guilty rin ako diyan, no, sa ganyang cases, no, from time to time, no. Kaya of course syempre ngayon dahil mas aware ako, mas madali lang ako nakakapag-restart, no, ng aking commitment para doon. So yun yung kailangan nating gawin, no. Eliminate natin yung ating mga distractions as much possible para makapag-focus tayo doon sa mga high value tasks na makakapag-contribute sa atin sa ating achievement of dreams, no. Minsan nare-realize ko, no, lumaki ako sa isang environment na wala namang talagang role model, no, of success. So mas maraming standby, mas marami yung let's say mga nagsusugal, nagbi-billiards, no, mga iba-ibang activities na ano, no, na hindi naman nakaka-contribute sa kanilang tagumpay, no. Kaya dito ko lang din nare-realize nung medyo nag-mature na ako at nasa proper age na ako, no, na kaya pala marami talagang hindi nagtatagumpay sa buhay. Dahil marami tayong distraction sa buhay na hindi naman nakaka-contribute sa ating tagumpay. Umuwi ka lang sa probinsya, no, makikita mo rin talaga yung lifestyle nung karamihan. Na mas marami talagang standby, no, at marami silang distraction sa buhay nila. At hindi yun nakaka-contribute para tayo ay magtagumpay sa buhay, especially financial aspect, no. Be aware of time. Number 5, be aware of time. Bakit napakahalaga na maging aware tayo sa time, no? Successful people are time conscious. They know how they spend the time they have, and they understand that every minute matters, no? Ako, I'm already 40 years old, no? 40. So sabi ng iba, life begins at 40, no? Pero at 40, before I turned 40, no, a majority of my initial dreams ay na-achieve na natin, no? Several properties, mga sasakyan, no, savings, business. So na-accomplish na natin in my 40s. Pero nagsimula ako diyan in my early 20s. Napakaraming struggles, napakaraming pinagdaanan bago natin na-achieve yung certain level of success na pinangarap natin. And of course, syempre, marami pa tayong next level of dreams na gustong i-accomplish sa buhay, no. Pero what I mean is, wag nating aksayin ang panahon natin. Be aware of our time. Ako, nagsimula ako sa real estate at the age of 28, no. Nag-networking ako at the age of 24 years old, no. At bata pa yung mga edad na yan. So, ibig sabihin, mula nung nagsimula ako sa journey ko sa business, from networking hanggang real estate, 24 to 40, that is 16 years. 16 years. I remember before, 5 years talaga yung struggle ko na bakit ito, sa networking, hindi ako nagkaroon ng tagumpay, sa traditional business, ang dami kong disappointments, no, ang dami kong heartaches, no? Pero yun, syempre, ang bilis ng panahon. Pero I'm really grateful, no, kay God. I'm really grateful na nagkaroon ako ng tamang decision to focus and commit and be committed and consistent throughout that 16 years of my commitment, no. And at age 40, I can say, no, na I'm part of those less than 10% of population na naka-achieve ng certain level of success, especially sa real estate business. So hindi natin pwedeng sabihin na ay bata pa tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na ano tayo, no? So kailangan nating maging aware of time kasi bawat panahon na inaaksaya mo ay panahon na nababawas sa iyo para ipaglaban ang pangarap mo. Maybe kung hindi na sa sarili mo, pwedeng sa mga parents mo na lang na buhay pa. Na kung magtatagumpay ka ng mas earlier, mas maibibigay mo yung buhay na pangarap mo para sa kanila.
Ako, I lost my mother last year. And of course, syempre, na-witness naman ni mother ko yung aming tagumpay professionally ng mga kapatid ko. Pero there are a lot of things na gusto ko pa sanang ma-experience ng mother ko. But of course, syempre, wala na siya, hindi na namin mapaparanas. Kaya sa father ko, as much possible, kung meron kaming mga travel, also kasama yung father ko, or mga events kami, kasama yung father ko. Because I know the value of time. I know the value of people around me na hindi ako pwedeng maging kampante. At aware ako dun sa time na yon. Kung hindi na lang para sa'yo at tinatamad ka sa buhay mo o hindi ka motivated, para na lang sa parents mo or maybe anak mo or maybe kapatid mo na gawin mo ito at maging aware ka sa time. So, paano mo gagawin minsan yun, no? Alam nyo, no, ito, no? Sabihin ko lang, no, ito yung kailangan natin gawin. Set expectation upfront. Have you ever noticed that the completion of task often feels whatever time we allot to it? If you give yourself a day, it takes a day. If you say to yourself, I have to get this done in 2 hours, it will take the entire 2 hours. Very true ito, no? Alam nyo kanina, no, wala akong plan na mag-live, no, pero naisip ko dapat Monday meron akong motivation or learning na sinishare every Monday, no. Ganun ako. Pero nung nabasa ko to kanina, no, oo nga, no, kapag nag-set ka talaga ng time na sinabi mo sarili mo, gagawin ko ngayong araw na to at tatapusin ko ngayong araw na ito, matatapos at magagawa mo 'yon. Pero pagka dumating ka sa punto na sinabi mo, bukas na lang 'yan, sa isang linggo na lang 'yan, ang tendency hindi mo talaga magagawa at ipagpapaliban mo 'yon. Tama? Pero kapag kinumand mo yung mind mo at sarili mo to do it, 'di ba? At mag-set ka na expectation na, okay, dapat matapos ko to, matatapos mo yun. Guarantee yun. Kagaya nga nung example ko na lang kanina, no? Itong recent, no? Nag-set ako, sabi ko, sige, magla-live ako ng 5:50 o before 6, no? Kasi may meeting ako mamaya 7 p.m., no? Okay, at pangalawa, set external deadline. So much of what we do in life has no deadline. As a result, many things get put off and float from day to day on our to-do list. Wala kasi tayong deadline. Wala tayong deadline. Hindi predictable ang ating mga gustong matupad, no, or ang ating mga gustong gawin. Kaya ang ginawa naming adjustment, no, predictable. Pagka Tuesday meron kaming training, kapag Saturday meron kaming training. Of course, syempre kapag Saturday, Sunday may mga tripping 'yan, no? Pagka meron kami, so predictable kasi meron kang specific timeline na gagawin yung isang bagay. So kailangan 'yon, no? Kailangan 'yon ang gawin natin. Okay? And of course, syempre ang ating last, no? Follow through even when it hurts. Follow through even when it hurts. Bakit napaka-importante ng follow through, no? To be successful, we need to do what we should even when it hurts. Self-discipline is the fuel that keeps you going. The willingness to hold on in spite of problems, the power to endure. And the power to endure. No? So, ibig sabihin, sa ating tagumpay, no, sa ating journey sa tagumpay, marami ka pang dadaanan dyan. Marami ka pang dadaanan. Even halimbawa, pinlano mo na, naggumawa ka ng calendar, ito yung mga gagawin mo, no? May mga moments talaga dyan na mag-struggle ka. May mga panahon na maapektuhan ka. Halimbawa ako, meron akong day-to-day plan, let's say mag-exercise ako. Pero nagkaroon ako ng, let's say, ubo or sipon, hindi ko magagawa, no? Challenges yun, no? Pero yan, kailangan ko i-overcome, no? Na kailangan makarecover ako from that. No? So, sa atin, even sa iba-ibang career o sa amin sa real estate, anong gagawin mo halimbawa kung, let's say, committed ka every weekends, magti-tripping ka, imimit ang client, no? Yun ang commitment mo. Pero may mga panahon na parang feeling mo, medyo mas may iba kang gustong gawin, no? Or maybe may conflict ka sa family. So, ang key is to really follow through even when it hurts, no? You can say to yourself, today isn't over until I finish whatever I need to do this day. Don't finish your day until what you set out to do has been done. So, kailangan mong gawin, no? Respect yourself enough to keep the promises you make in the morning. You cannot manage your life if you do not manage yourself. You cannot maximize your potential
if you cannot increase your discipline. Kailangan ng disiplina. Mag-follow through tayo, magtuloy-tuloy tayo even if it hurts, no? Kasi nga syempre may mga pagkakataon na hindi natin feel yung ating mga ginagawa, no? At the end of the day, no, to increase your self-discipline, you don't have to be rich. You don't have to be a genius. You don't need to come from a great family. Ako, I don't come from a great family, no? I came from a poor family, no? But I persevere. I take my discipline even mula pa nung nag-aaral ako, no? Disiplinado na talaga akong tao, no? You don't need extraordinary talent. You just need to focus and follow through, no? So, yan ang mga key natin para tayo ay maging fully disciplined person. Napakasarap po na maka-achieve ng certain level of success. Pero, palagi po nating tandaan, it is not only in achieving that matters in our life, no? Kung hindi yung becoming. 'Di ba? Who you become in the process is more important than what you have achieved after that process. Naging better person ka ba? Naging stronger person ka ba? Mentally, emotionally, spiritually? At yun ang pinaka-importante. Dahil kung ikaw ay naging better because pinagdaanan mo yung journey at yung process, no one can take away that from you. Pwedeng yung mga naging commission mo, pwedeng yung mga naging kita mo, sa dami ng kinita mo, pwedeng mawala yan anytime. Pero yung naging kaalaman mo, naging skills mo, naging tamang perspektibo mo sa buhay, hindi na yan mawawala forever. I remember saying na yung mga true multi-millionaires or true billionaires, kahit mabankrupt man yan or mawala yung kanilang pinaghirapan, kaya nilang ibalik yun dahil alam nila kung ano yung proseso, paano maka-arrive doon sa situation ng tagumpay na yon. With that proper mindset, skill set, with great attitude, maibabalik nila yon. Pero paano yung mga lotto winners o yung mga nanalo lang sa swerte? Pag nawala sa kanila, hindi na nila maipabalik yon. Kaya, mas importante ang becoming. It's who you become in the process than the achieving. No? At ano man sa tagumpay natin, kailangan po nating maging fully disciplined person. I hope may natutunan po kayo sa sharing na to, no? Ito naman po yung goal natin. And bago po tayo mag-end, ay atin lang pong i-shout out si JC Rilin Villanueva, ang ating masipag na agent. Okay? Kay Ate MJ, no? Magandang gabi. And kay Kat Domali Estornino, magandang gabi. So ito lamang po ang ating sharing. Magandang gabi at God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Good night po sa ating lahat.